Auzamis City, Misamis Occidental, sa magtanong kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? July 7, 2026. Para sa pinakalahing balitang asenso sa Auzamis sa Segundo Distrito o sa Misamis Occidental, this is Auzamis Today. Panaw padulong sa korona, gisugda na 15 ka kandidata sa Miss Asenso Auzamis 2026 gipresentar. Asenso Auzamis Food Park opisyal nang giablihan, gilaumang mamahimong bagong food o business destination sa syudad. Asenso Auzamis Trivia Night 1 nagtipon sa nagkalain-laing national government agencies. PSA nagkampiyon, tapay magtagbo sa championship round. Mga kaobispuhan sa CBCP naghalad og mga pag-ampo sa Birhen sa Kuta Shrine. Makasaysayanong Auzamis Kuta gibisita usab. Cardinal Tagle o Cardinal David malipayong giabi-abi sa Misamis Occidental. Mga opisyali sa simbahan o gobyerno mitagbo. Kapin sa 100 ka pickleball enthusiasts naghugpong sa first Asenso Auzamis Pickleball Tournament 2026. Talento o panaghiusa naguna sa kompetisyon. Padayong suporta sa Asenso Auzamis Administration gipasalamatan sa DEP Auzamis. Bypass o checkpoint interception nagresulta sa pagkasikop sa duha ka suspect. Gito ang shabu na recover. Dahil lumotig so ng inyong tigbalita, ania ang mga detalye. Panaw padulong sa corona, gisugda na 15 ka kandidata sa Miss Asenso Auzamis 2026 gipresentar. Ania ang report. Formal lang gisugda ng panaw padulong sa corona sa Miss Asenso Auzamis 2026 pinaagi sa presentation sa 15 ka opisyal nga mga kandidata nga gipahigayon Hulyo 6 sa Auzamis City Hall grounds pagkatapos sa first Monday of the month flag raising ceremony sa makawani sa local government unit of Auzamis ug nagkalain-laing national nga mga ahensya sa kagamhanan. Diin gipasundayag sa mga kandidata ang ilang kaanyag, self-confidence ug garbo isip mga representante sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Gitambungan ang presentation sa kanunay Asenso Auzamis leaders nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes uban si Vice Mayor Simplicia Bebineri ug mga miyembro sa sangguniang panlunsod. Uniform personnel, department heads ug mga empleyado sa LGU, mga punong barangay, ingon man ang mga pamilya ug supporters sa mga kandidata. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Mayor Sam ang tanang kandidata sa ilang pagdawat sa maong hagit nga mahimong mga ambassadors sa katahum, kultura ug mga pangandoy sa dakbayan. Thank you for accepting the challenge of becoming ambassadors of our city's beauty, culture, and aspiration. You represent the strength, intelligence, and promise of the young women of Auzamis. May your journey inspire our youth to become active partners in nation building and community service. Gidugang pa ni Mayor Sam nga ang presentation sa 15 ka official candidates sa Miss Asenso Auzamis 2026 dili lamang pagpasundayag sa katahum kundili usaw-sab kapahinumdum nga sila pagailhon isip mga babae nga adunay bili, kusog ug dakong papel sa paghulma sa katilingban ug dili lamang mga hulagway sa kaanyag. But let us be reminded also that their presentation is not just for mere beauty appreciation. To each and every one, let us recommit ourselves to look at them not just as objects of beauty, but rather
as a woman from whom we are all derived. Every one of us here is born of a mother. If we respect our mothers, then we ought to respect also each and every woman. Dala ang garbo sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay, ang 15 ka mga kandidata nagdala dili lamang sa kaanyag kundi usab sa mga pangandoy pagsalig sa kaugalingon, kaalam ug hiniusang itinguha nga ipakita ang itinuod nga espiritu sa kanunay Asenso Ozamis. Ang 15 ka official candidates sa Miss Asenso Ozamis 26 nga mag-indigay alang sa prestihiyosong korona mao ang musunod: Meg Sandrine Bendong, Barangay Aguada; Meg Ryan Lescunia, Baybay San Roque; Angeline Doria, Barangay Calabayan; Jelly Malmis, Barangay Carmen Annex; Alaysa Bentulan, Barangay Katadman, Manabay; Kyrie Nicole Tagalugin, Barangay Dalapang; Ashanti Lu Aisha Almonia, Barangay Gango; Chrislyn Hope Amakanin, Kinuman Norte; Jureen Grace Ake, Barangay Labo; Rowelyn Grace Duhilag, Barangay Laman; Rebecca Natad, Malaubang; Jessa May Cadiz Pantaun; Princess Dave Nacion Tabid; Mariska Jade Chowa, Barangay Tinago; o Casey Rocios sa Barangay 50th District. Human sa ilang official presentation, milibot ang 15 ka mga kandidata sa nagkadaiyang tourism destinations ug iladong mga establishmento sa Dakbayan. Lagip silang gibisita maong Pure Gold, GG Mall, Robinsons, McDonald's, Central Park Restaurant, Immaculate Conception, Metropolitan Cathedral ug Pipe Organ, Jollibee Main, Gaisano Capital, Chowking, Kota Shrine, Asenso Ozamis Wellness Park, Heroes Park, Labo Airport, Philippine Ports Authority kun PPA, Ozamis Boulevard, KFC, Aya Hotel and Residences Ozamis ug Carmelite Monastery sa Barangay Malaubang. Sa ilang pag-abot sa Carmelite Monastery, mainiton nga giabi-abi ang mga kandidata sa mga madre diin sila nakabaton og higayon alang sa pagpamalandong ug pag-ila sa espirituhanong bahandi ug kabilin sa Dakbayan. Ang maong promotional tour nagtumong sa pagpalapad sa kahibalo sa mga kandidata mahitungod sa mga iladong suruyanan, kasaysayan, kultura ug lokal nga mga negosyo sa Dakbayan aron mapaligo ng ilang papel isip epektibong mga ambassadors sa turismo sa Ozamis. Samtang nagpadayon ang panaw alang sa corona sa Miss Asenso Ozamis 2026, gilauman nga ipakita sa matag kandidata dili lamang ilang beauty o grace kundi usab ang ilang purpose, character ug dedikasyon sa pagkahimong mga ambassadors sa Dakbayan. Subay sa tema sa pagsilibrar sa ika-78 nga charter anniversary sa syudad nga Ozamis at 78, rooted on faith, sustaining progress, kanunay, Asenso Ozamis. Asenso Ozamis Food Park, opisyal ng giablihan, gilauman nga mamahimong bagong food o business destination sa syudad. Gitutukan ng Giatuan ni Leon Medalyo, mga balita, ani ang iyong report. Sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa Dakbayan sa Ozamis, opisyal na nga gibuksan sa lokal nga kagamhanan ang Asenso Ozamis Food Park adlong Biyernes, Hulyo 3 ning tuiga nga naa nahimutang sa City Hall grounds nga naghatag og bagong higayon ug dugang oportunidad sa pagpalambo sa lokal nga negosyo ug pagpalihok sa ekonomiya. Ang food park adunay 24 ka mga food stalls nga nagtanyag og nakadayang lokal nga mga delicacies, street foods og homegrown culinary products aron ipakita og ipatilaw ang dato nga kultura sa pagkaon sa syudad ngadto sa mga residente og bisita. Ang ribbon cutting og opening ceremony gipangunahan mismo ni Mayor Sam Norman J. Fuentes, kauban si Vice Mayor Simplicia Bibineri, mga miyembro sa sangguniang panglungsod, mga punong barangay, Area Director Oligario J. Magahin Jr. sa Bangko Sentral ng Pilipinas og mga kawani sa lokal nga kagamanan. Sa
Sa iyang mensahe gipasiugdan ni Vice Mayor Simpliza Bibineri nga ang Asenso Usamis Food Park dili lamang usa ka sentro alang sa lokal nga pagnegosyo kundi usa-usab ka lugar diin ang mga pamilya, higala og lain-laing sektor sa komunidad magkatigom, malingaw og maghimo og makalipay nga mga handumanan. It is a place where families, friends, and various friends gather here together to enjoy the celebration together. Samtang ipahayag usab ni Mayor Sam nga ang food park labaw pa sa usa ka temporaryong lugar sa panagtigom apan usa kini ka simbolo sa padayon nga commitment sa kanunay Asenso Usamis Administration sa pagdasig sa entrepreneurship, pagsuporta sa lokal nga negosyo ug paghimo og dugang oportunidad alang sa mga Usamisnon aron ipakita ang ilang talento sa culinary. This is not just a temporary or stopgap attempt to really promote our culinary talents and showcase it. This is a first step. Whatever would be successfully ventured here, we can really showcase it outside of the country. This food stop, as mentioned already by Vice Mayor a few minutes ago, is also a chance for the families to get together, congregate, meet old friends, and then renew other acquaintances. Equally important is this development symbolizes our shared aspiration for a peaceful, orderly, and progressive city. Human sa formal nga pag-abli personal usab nga gilibot sa mayor og sa mga opisyali sa dakbayan ang matag stool aron makighimamat sa mga negosyante, vendors og mga bisita. Gilaoman nga ang Asenso Usamis Food Park dili lamang makadugang sa kasadya sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary sa dakbayan kundi makatampo usab sa pagpalig-on sa lokal nga turismo og ekonomiya pinaagi sa pagdasig og pag-awhag sa komunidad sa pagsuporta sa mga lokal nga produkto o negosyo. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalli. Salamat Leon. Siya Asenso Usamis Trivia Night 1 nagtipon sa nagkalain-laing National Government Agencies. PSA nagkampiyon, top 5 ang magtagbo sa championship round. Angela Kirante, alang sa report. Isip kabayan sa padayon nga selebrasyon sa ika-78 Charter Anniversary sa Dakbayan sa Usamis, human sa opisyal nga pag-abli sa Asenso Usamis Food Park, malampuson usab nga gipahigayon ang Asenso Usamis Trivia Night 1, Hulyo 3, 2026 sa Usamis City Hall grounds. Napuno ang maong gabi sa makalingaw ug makapahinam nga kompetisyon tali sa nagkalain-laing teams nga nagrepresentar sa mga national government agencies. Ang mga partisipante naglangkob sa Team Mars Medical Center, Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Statistics Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Hall of Justice, Philippine Ports Authority, PhilHealth, Bureau of Internal Revenue, Philippine National Police ug Department of Education, Division of Ozamis City. Human sa mainiton nga panagtigi sa mga competing teams sa pagtubag sa nagkalain-laing trivia questions, opisyal nga gipahibalo ang top 5 winners nga nakakuha sa labing taas nga puntos. 5th place, Team Hall of Justice nga adunay 55 points. 4th place mao ang Team DepEd nga adunay 63 points. Samtang ang duha ka teams nagtabla alang sa 3rd place uban ang 66 points hinungdan nga gihimo ang tiebreaker. Human niini, opisyal nga giproklama nga 3rd place ang Team PPA, 2nd place Team Kaap, samtang ang 1st place naangkon sa Team PSA. Ang top 3 winners sa Trivia Night 1 adunay usab na dawat nga cash prizes ingon pasidungog sa ilang naangkon nga kadaugan. Ang top 5 winners gikatakdang mo compete sa championship round nga ipahigayon sa Hulyo 18, 2026. Ug sa iyang mensahe sa wala pa magsugod ang kompetisyon, gipasiugdan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga ang maong kalihukan dili lamang usa ka yano nga panagtigi kundi usa ka kahigayunan sa pagpalig-on sa panaghiusa sa mga institusyon, pag-ila sa kamahinungdanon sa lifelong learning o pagpalambo sa camaraderie. Important than a simple competition that you will be participating in tonight is the opportunity to strengthen bonds among our institutions, recognize the importance of lifelong learning and fostering camaraderie,
among the men and women who tirelessly have to help our people. This Ascenso Trivia Night reflects our belief that an informed and engaged community is essential in building a stronger city. Gipaday usab ni Mayor Sam ang iyang pasalamat sa tanang national government agencies tungod sa ilang padayon nga suporta ug lig-on nga kolaborasyon alang sa padayon nga pag-asenso sa dakbayan sa Ozamis. To our national government agencies, thank you for heeding our call and for your unwavering support in helping our city achieve its developmental goals. Your presence tonight is a testament to the strong collaboration between local and national governments in delivering a meaningful and responsive response to public service. Ang Ascenso Ozamis Trivia Night 1 usa lamang sa mga nakahanay nga mga kalihukan sa pagselebrar sa ika-78 nga charter anniversary sa siyudad sa Ozamis nga nagpakita sa lig-on nga kolaborasyon tali sa lokal nga panggamhanan ug sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga padayong nagpalig-on sa dakbayan. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat mga kaobispuhan sa CBCP naghalad ng pag-ambol sa Birhen sa Kota Shrine. Makasaysayan ng Ozamis Kota, bibisita usab. Anyang report. Mainito ang gidawat ni Archbishop Martin S. Humuwad DD sa Archdiocese of Ozamis, umisami sa Occidental Governor Henry S. Waminal ang mga kaobispuhan nga mitambong sa ika-132 nga Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP Plenary Assembly atol sa ilang pagbisita sa Archdiocesan Marian Shrine of Birhen sa Kuta ug sa makasaysayanhon nga Ozamis Kota Hulyo 7, 2026. Gipanguluhan ni CBCP President Archbishop Gilbert A. Garcera sa Archdiocese of Lipa ang delegasyon kauban ang mga obispo gikan sa nagkalain-laing dioceses ug ecclesiastical jurisdictions sa nasud. Mitambong usab si Barangay Triunfo Chairman Benedicto Rosal. Sa Birhen sa Kota Shrine, naghalad ang mga kaobispuhan ug mga bulak ug pag-ampo alang sa simbahan, sa katawhang Pilipinhon ug sa kalinaw sa nasud. Miapil usab sila sa sabit o sa atong Birhen isugid tanan. Usa ka debosyon diin ang mga magtutuo nagsabit sa ilang mga intensyon ug pag-ampo isip timaan sa pagsalig sa Ginoo pinaagi sa pagpataliwala sa Birhen sa Kota. Atul sa pagbisita, gipailaw usab sa mga obispo ang kasaysayan sa Birhen sa Kota, ang milagrosong patron sa dakbayan sa Ozamis. Ang balaang larawan unang gibutang sa Fuerte de la Concepcion y del Triunfo ni atong 1756 isip simbolo sa pagpanalipod sa syudad batok sa mamanunulong ug mga pirata. Sumala sa lokal nga tradisyon, ang Birhen sa Kota mo'y nagbantay sa kuta sa mga panahon sa hulga, samtang ang katawhan nag-ampo alang sa ilang kaluwasan. Gisgutan usab ang makasaysayanhon nga pagbalik sa orihinal nga larawan nga Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz nga nawala sa dekada 1970. Apan nakaplagan pag-usab paglabay sa daghang makatuigan pinaagi sa usa ka antique dealer ug malampusong gipabalik sa Ozamis niadtong tuig 2017. Human niini gilibot usab sa mga obispo ang makasaysayanhon nga Ozamis Kota diin ilang nasayran ang dakong papel iniini sa kasaysayan sa dakbayan isip usa sa labing iladong simbolo sa espirituhanon, kultural o historikal nga panulundon sa Ozamis. Kabahin ang mga pabisita sa mga kalihukan sa ika-132 nga CBCP Plenary Assembly nga gipahigayon sa Archdiocese of Ozamis nga nagtumong sa pagpaila sa kadato sa pagtuo, kasaysayan ug kultura sa Ozamis City ngadto sa mga lider sa simbahang Katoliko gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Cardinal Tagle o Cardinal David ang malipayong giyabi-abi sa Misamis Occidental, mga opisyales sa simbahan at gobyerno mitagbo at ang report ni Glenn Ray Roluna.
Isa ka makasaysayanong higayon sa Misamis Occidental ug Uzamis City ang paghidangat sa duha sa labing taas ka lider sa simbahang Katolika sa nasod. Sila si His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle ug His Eminence Pablo Virgilio Cardinal David. Isip kabahin sa preparasyon alang sa 132nd CBCP Plenary Assembly. Gidawat ang duha ka mga kardinal sa Uzamis Airport alas 6 sa buntag niadtong Domingo, July 5. Pinaagi sa maniton nga pag-abi-abi nga gipangunahan ni Working Governor Attorney Henry S. Uminal kauban ni Archbishop Martin Sarmiento Humawa Didi, Uzamis City Mayor Sam Norman Fuentes ug DepEd Region 10 Regional Director Ruth Fuentes. Nagapakita sa koordinado ug organisado pagdawat ang administrasyon sa Misamis Occidental ug sa kanunay Asenso Uzamis Administration nga nagapasabot sa ilang padayon nga suporta sa dakong kalihukan nga nagapalig-on sa espirituhanong kinabuhi ug turismo sa probinsya. Isip timaan sa taas nga pagrespeto ug tradisyon nga pag-abi-abi, gipahigayon sab ang arrival honors sa Philippine National Police Misamis Occidental alang sa duha ka mga kardinal. Humanini mitambong sila sa usa ka fellowship breakfast kauban sa mga delegado sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kon CBCP ug mga opisyal sa probinsya didto sa Amorapa. Sugod pa niadtong Hulyo 3 nihidangat na sa Misamis Occidental ang mga delegado sa CBCP gikan sa nagkadiyang rehiyon sa Pilipinas aron niya motambong sa ilang retreat isip pagpangandam alang sa 132nd CBCP Plenary Assembly nga pagapahigayonon gikan July 8 hangtod sa July 10 sa Archdiocese of Uzamis. Ang pag-host sa Misamis Occidental nining mahinungdanong kalihukan nagapakita sa lig-on nga panigiusa sa simbahang Katolika ug sa probinsyal na pagagamhanan. Sa pagkatinuod, first time gina nila. Maskin si Cardinal Advincula unya tungod kay laktong nga pagasulti kining wala mo gud mailhi ang ato nga probinsya sa Misamis Occidental sa Archdiocese sa Uzamis. Kanang mao man gali nga ako silang gidala dire, naghimo kita sa maong panagtigom sa mga obispo aron mapakita pud nato ang ato nga probinsya, ang ato nga archdiocese og natingala gali sila. Sila uy, kaanindot din ninyo sa inyong cathedral. Kaya tungod na gud ang cathedral mulag mingaw man pero karon pinaagi pud sa tabang sa mga katawhan nahimo nga maanindot ng atong cathedral. Usa sa mga matinabangon sa mga tao nga adunay kasing-kasing nga mialayon nagtambayo nga gayud ang katawhan ug tungod niini usa ka dakong milagro ang nahitabo sa maanindot nga panghitabo maanindot nga cathedral sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Kapin o sa kagatos ka pickleball enthusiast naghugpong sa first ascent sa Uzamis Pickleball Tournament 2026. Talento pangiusa nag-una sa kompetisyon. Ani ang detalye. Nahimong amalampuso ng first ascent sa Uzamis Pickleball Tournament 2026 nga gipahigayon Hulyo 4 ngadto 5, 2026 isip kabahin sa pagsaulog sa 78th City Charter Anniversary sa Dakbayan sa Uzamis. Ang duha ka adlaw nga puno sa kusog, kadasig ug mainiton nga panagsangka gisalmutan sa kapin usa ka gatos ka pickleball players nga nagkatigom aron ipakita ang ilang kahanas, determinasyon ug gugma sa usa sa labing paspas nga nagtubo nga dula sa nasud. Samtang gipasiugda ang sportsmanship, panaghiusa, camaraderie ug himsog nga kompetisyon sa matag dula nga gipahigayon sa Barangay Aguada Covered Court ug Oak Hill Park sa padayon nga pagsuporta sa lokal nga kagamhanan sa pagpalambo sa sports ug active lifestyle. Personal nga bitambong sa opening ceremony si Mayor Sam Norman G. Fuentes, uban sila City Councilors Juanito Junjun B. Sakin Jr., Salvador J.J. Canlas Jr., Lorly Fuentes Cipres ug Catherine Katkat Lim kauban si City Administrator Rothesa Grace Uwano. Sa iyang welcome message, gipasiugda ni City Councilor Fuentes Cipres nga ang maong kompetisyon usa ka higayon aron mapaligo na panaghigalaay, sportsmanship ug ang hiniusang itinguha sa pagpalambo sa komunidad pinaagi sa sports. Kining tournament, dili lamang kini mahitungod sa kompetisyon. Kini usa ka selebrasyon
sportsmanship. Usa-usab kini sa paagi sa paglig-on sa panaghigalaay ug sa atong common na tinguha nga mapalambo ang atong komunidad pinaagi sa sports. Giawhag usab ni Mayor Sam ang tanang mga players nga modula uban sa kadasig makig-kompetensya nga dunay integridad ug mahimong inspirasyon sa uban pinaagi sa pagpakita sa tinuod nga espiritu sa sportsmanship. Matud pa sa mayor, ang labing dakong kadaugan dili lamang ang pag-angkon sa kampyonato kundili ang pagtukod og panaghigalaay, paghimo og maayong mahandumanan ug pagpaligon sa pagbati sa komunidad. To all participants, I encourage you to play with passion, compete with integrity, and inspire others, not only here, but even in your own workplace. At the end of every game, the greatest victory is not merely to winning championship, but building friendship, creating memories, and strengthening our sense of community. Sa wala pa nagsugod ang mga dula, gipahigayon na sa mga raffle draw aron mapukaw ang kadasig ug kahinam sa mga partisipante. Sa interview, gipadayag sa mga magdudula ang mga hinungdan nga nakapadasig kanila sa pag-apil sa pickleball. Ingon man ang ilang mga pagpangandam aron mapakita ang ilang pinakamaayo sa kompetisyon. Nadula ko kay gusto ko mga amigo makabalog ko ka modula aban sila mga asawa para ma-enjoy for health kwan gid reason. Ampo lang dahil nota akong siyempre kanang ang karon natay mga lahaw karon adlaw gi kwan sa kay para apil sa tournament and ampo gid sa Ginoo. Nagsugod ko kanus ama to. Sa ako na dumduman na undang ko 1 year sumad karon. Remember last year 2025. So before election nag-start og dula mga March, April, May. Pagka June start sa klase sa akong anak ni undang ko. So karon nakabalik ko og dula because gi-encourage po ko ni Konsehal Lorly nga mag-partner me. So di ba mo nagpakuyawan ta no? Kanang ma-feel po na ako ang kanang challenge basta ko nga for the longest like 1 year nga hayatos wala ko dula nag-stop ko running, nag-stop ko gym, nag-stop ko tanan kaya nag-focus ko sa akong anak. Then karon it's good to be back nga nibalik ko o balik sa pagladula mga siguro naka-practice ko mga kalima. Then gahapon ang amuang first and last practice with Konsehal Lorly kay kinahanglan man jud sad mag-practice with a partner para ang body chemistry namo mabasa bitaw. Sulod sa duha ka kaadlaw, gipabilib sa mga players ang mga tumatan-aw pinaagi sa ilang italagsaong performances, rallies, smashes ug kompetitibong mga dula nga nagpakita sa padayon nga pagdako sa popularidad sa pickleball sa dakbayan sa Ozamis. Sa opisyal nga pagtakop sa pickleball tournament adlaw nga Domingo, Hulyo 5, gipasidunggan ang tanang mga mananaog ug partisipante tungod sa ilang dakong kontribusyon sa kalampusan sa kompetisyon. Giandam usab ang dagkong cash prizes alang sa mga winners sa nagkalain-lain nga mga kategorya. Sa intermediate category, men, women mixed, ang champion nakakuha sa 50,000 pesos. First place, 30,000 pesos. Ug second place, 20,000 pesos. Samtang sa beginners category, men, women and mix, ang champion nakadawat og 30,000 pesos. First place 20,000 ug third place 10,000 pesos. Sa novice category, men and women, ang kampiyon adunay 20,000 pesos. First place 10,000 ug second place 5,000 pesos. Sa open category, alang sa kabatan-unan nga nag-edad 11 ngadto 17 anyos ug 10 anyos paubos, ang kampiyon nakadawat og 10,000 pesos. First place 5,000 pesos ug ang second place adunay 3,000 pesos. Gawas sa cash prizes, ang mga mananaog nakadawat usab og customized championship trophies ug mga medalya.
Ang First Ascenso Ozamis Pickleball Tournament mao'y usa sa mga nakahanay nga kalihukan nga giandam sa local government sa Ozamis isip pagsaulog sa 78th Charter Anniversary sa Dakbayan uban sa temang Ozamis at 78, rooted on faith, sustaining progress, kanunay, asenso Ozamis nga napakita sa padayon nga pagpaligon sa sports development ug pagdasig sa usa ka himsog ug aktibo nga komunidad. Padayon nga suporta sa Ascenso Ozamis Administration gipasalamatan sa BFP Ozamis. Sa atong dawatang report ni Don Vicena. Gikalipay o gipasalamatan sa Bureau of Fire Protection Ozamis ang nagpadayon og aktibong suporta sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Ozamis, partikular sa Ascenso Ozamis Administration. Sa pamahayag sa bag-ong acting City Fire Marshal Fire Inspector Precious Marciano Cortez nga pipila sa mga butang gikinahanglan karon sa City Fire Station mao ang dugang mga unit sa fire truck o pagpakondisyon sa mga daang unit aron mabalik kaaktibo ang fleet sa fire truck sa syudad. Sa aktual niyang pakikinabi ni Mayor Sam Fuentes nga bukas ang hepe hekutibo sa pagkaplag o gabag-ong mga unit sa fire truck apan dili madali sa rason nga nagdepende kini sa kapasidad sa pundong lokal. Apan mas posible og mapadali ang pagtubag kung ipailalom sa pag-repair ang mga daang unit nga temporaryong magamit samtang maghulat og dugang grasya o kini ang gipunting karon sa hepe ehekutibo. Gikalipay usab ni Cortez ang dugang nga pagpabarog og mga fire substation nga anaa ka istasyon sa Barangay Gango ug Barangay Aguada gumikan kay epektibong paagi kini alang sa mas daling pagresponde sa insidente sa sunog. Nasaran sa acting City Fire Marshal nga ang maong suporta napatuman sa panahon pa ni Mayor Indy Uaminal o sa pundo sa Distrito 2 Congressman Ando Uaminal. Actually, pag-abot yun ako dito, sir, I was very overwhelmed and amazed because of the relationship between the BFP and our fire brigade and volunteers. Kay grabe yun kay ang coordination, and actually po, sir, they give us radio which is kinani, which is during fire incident, kami BFP and sa mga fire volunteers nato and fire brigades is makakontakay din mi. So especially kami BFP nga pag-abot na mo sa fire scene o sa among assessment is dako ang sunog, that's the time nga mga na dahil migtabang sa among mga fire brigade and fire volunteers. So through this radio dali ra kay ang coordination. So moto pag-abot gyud ako, sir, I was very overwhelmed and amazed gid. Grabe ang relationship, active, super active gid, sir. Yes. So karon support gid, sir, is especially improvement gid sa sa in terms of our equipments and infrastructure. Kay although naitay bag-o nga fire truck di ari din ang kuan mo gud na puy ubang fire truck which is karaan na po dito, sir, then which is need some repair and maintenance, which is gikan po ko nag courtesy visit kay Mayor Sam, and I am very thankful po because he gave his word nga which is tabangan ni Sir Mayor Sam ang BFP sa pagpaayo sa mga inana nga mga sa mga fire trucks. Alang sa Ozamis Today, Ado Dedicina reporting. Basta checkpoint interception nagresulta sa pagkasikop sa duha ka suspect gituhang shabu na recover. Ibalik lang sa police report sa Yon Shumidad. Duha ka individual ang nasikop sa duha ka police operation nga gipigayon sa Ozamis City Police Station adlong Domingo, Hulyo 5 ning tuiga. Kapin kun kulang alas 2:30 sa hapon nadakpan sa drug bypass operation ang usa ka 37 anyos nga truckman nga nailan sa alias Michael Minyo og residente sa Purok 8 Linabu, Barangay Bañadero, Ozamis City.
Ang operasyon gipagayon sa Puro 4 Laurel Street, Barangay Aguada ning Dakbayan ubos sa pagpanguna ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso uban sa pag-abag sa 2nd Provincial Mobile Force Company. Atol sa body search sa maong suspensado nga gisaksiyan sa duha ka barangay Kagawad ug ni punong barangay Leo Pigalan sa Barangay Aguada na kumpiska gikan sa iyang posisyon ang 7 kagagmayng sasi nga gituang shabu, 500 pesos nga buy-bust money ug uban pang mga ebidensya nga mahimong magamit sa pagpasaka og kaso bato kaniya. Samtang kapinkunkulang alas 4 sa hapon usa-usab ka 28 anyos nga lalaki nga nailhan sa alias Clint lumulupyo sa Purok 9 Barangay Bañadero, Ozamis City. Ang nasikop human ma-intercept sa mga kapulisan atol sa regular nga checkpoint sa Gango Border Control Point, Barangay Gango ning Dakbayan. Nahitabo kini human niya mabanggaan o gidasmagan ang signage sa Gango BCP checkpoint. Hinungdan nga gipahunong siya sa usa ka personahe sa kapulisan nga si Police Staff Sergeant Arnel Campo o gipangayuan sa iyang driver's license o uban pang dokumento sa iyang gidriban nga private sidecar. Matud pa ni Police Staff Sergeant Arnel Campo sa diyang giablihan sa suspect ang iyang pitaka o sa paghulbot sa driver's license niini iyang nakita nga naapil og hulbot ang usa ka sachet nga adunay sulod sa gituang shabu. Rason nga iya kining gihold o gidakop tungod sa pagkupot sa maong giingong ginadili nga droga ug alang sa dugang investigasyon. Pagkabangga sa signboard ako, pagkabangga sa signboard, tingala mi na property nagtabagan niya. Punta siya, naon siya, nakabantay. Ipangayuan siya na og dokumento sa motor o sa iyang driver license niya. Pagkuha siya ng pitaka, pagkuha siya ng pitaka, kuha siya ng lisensya, motong na apel siya yung lisensya, kuha ng duga. Kumplito yung paper, sir? Oo, kumplito yung paper, di man expire yung kuhan. Sa pagrikisa kang alias Clint nga gisaksiyan ni Barangay Kagawad Antonio Pulpul Sr. na-recover pa ang laing usa ka sasi sa gituang shabu gikan sa sulod sa iyang pitaka. Ang duha ka dinakpan ana temporaryong gidetiner sa kustudiya sa Ozamis City Police Station alang sa hustong pagproseso sa mga nakumpiskang ebidensya ug sa pagpasaka sa nahiangay nga mga kaso batok kanila. Taliwala sa nagadayang dagkong kalihukan sa Dakbayan sa Ozamis isip kabahin sa pagsaulog sa ika-78 nga charter anniversary, nagpabilin nga lig-on ang lokal nga kapulisan sa pagsiguro sa kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa matag komunidad. Pinaagi sa hugot nga seguridad sa tanang kalihukan ug padayon nga kampanya batok sa illegal nga droga uban sa bugos nga suporta sa kanunay asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Puentes. Alang sa Ozamis Today, ako si Leoncio Medalyo. Salamat Leoncio ang Ozamis Today atod kanato ingon nga serbisyo publiko sa kanunay asenso Ozamis Administration pinaagi sa asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal kung Anda Wominal ug asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to AONC's official YouTube channel. Sa ngalan sa kintibukang AONC team, Leoncio Medalyo, Adoni Vicente Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangarong Makchul Malinis, Angela Kerande, Mary Ana Ilumapas, Zander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Ozamis News Network. Ako si Dazzle Motikson, daghang salamat. Kanunay asenso Ozamis, padayon asenso Segundo Distrito, asenso Misamis Occidental, asenso Pinoy.